13 kami magkakapatid. You are the eldest? Hindi, eldest, pang-apat. Eldest na okay. lalaki lang. Pero ilan ang lalaki, ilan ang babae? Bali, 6. 6 ang lalaki? Oo. 7 ang babae. Okay. Yung biyanan ko kasi 13 din sila eh. Meron pang namatay. 14 kami, isa namatay. Oo, sila naman, ang inano nila, ang pinurso nila, sciences. Mostly pharmacist, kasi butika ang ibinuhay sa kanila eh. So, yun ang pinurso nila. Mga doktor, ganun. Pero, 13! Alam mo ba, halos magsasaka ng... Tapos nung sabi ko nga yung handicraft ko dati nun, walang naging professional. Sa totoo lang walang naging professional sa akin ko. Hindi ko tinulungan yung mga kapatid ko. Alam mo ba, yung meron akong napag-graduate sa National Teachers College. Ay sa ngayon, assistant chief na sa SHED sa NCR. Yun yung nasa Manila. Okay. Tapos yung isa, nasa Human Rights siya. BS Math. Tapos yung isang seminaryan, pero lumabas, nagtuturo na siya ngayon sa Manila. Oo. Ibig sabihin, ikaw ang tumulong pagpapaaral nila. Oo. Yung yung the other business. Oo, at saka ito. Okay. Kailan ka nagsimula as fish farmer? 1988 yata. When you started, how big is it? Dalawang pan. Tapos nung siyempre yung nakikita ko kasi yung yung demand ng tao. Dati ang alam ko hindi masarap yung masarap dun sa yung pagpispan. Tapos nung okay yung mga customers, pag dumadating ako sa Maynila, sabi nila, kailan ka ulit mag-harvest ng tilapia? Yun ang sabi. Ibig sabihin, sa Manila ang market mo? Hindi. Dati kasi dalawa yung hanap buhay ko. Yung handicraft. Kasi unang-una sa totoo lang, parang libangan ko lang to. Pero nagkaroon ako ng problema dun sa sa bayaran sa dun sa handicraft na yun. Yun, para yung outlet of pains. Mga problema. Dito ko binuhos yung halos nag-adjust ako, nag-extend ako ng fish fund. Tapos siyempre nakikita ko naman na talagang mabuti nga ito mabuti nga nung second option ako nun. Kasi kung yun lang, siguro baka down na ako ngayon. Buti nga meron itong umaalalay sa ngayon. Sa inyo ba, ikaw lang ang entrepreneur? Sa inyo magkakapatid? Oo, siyempre sarili ko to If you were to leave a legacy to your children, will you encourage them to go into the same business? Siyempre, lalo yung lalaki ko, sabi ko, kukuha ka na lang ng school, fisheries, Siyempre, nakikita ko naman ito kasi, ang niya, science Pero parang connected din yung dahil, siyempre, pero parang alanganin Sabi ko yung mga kapatid ko, sige, siyempre, kung may awa ng Diyos, makapagtapos yung mga anak ko, tapos may trabaho, di kayo na magpapatuloy dito kasi alam mo, hirap kapatid ko yan, walang hanap buhay. Siyempre farmer lang, kunti lang naman yung sila sa kanila. Dito kasi sa Pilipinas, ang farmer mahirap pero sa ibang bansa, iba ang farmer. Parang yung Thailand. Yes, oo. Do you ever see yourself becoming like the farmers out of the Philippines? Yung may internet ka, inaano mo yung gano'n, yung mga invasion. Siyempre nakikita mo doon yung kung paano pagandahin kasi mga gabay natin yan mga informations, pwede nating gabay, pwede natin bawasan, dadagdagan yung mga nababasa natin kasi importante yung mga gabay. Siyempre kung tayo lang hindi tayo makapag-research kung wala yung mga yan Pero ikaw, do you ever see yourself as that fish farmer? Ikaw yung gumagawa, parang ikaw yung nangunguna in terms of
fish farming. Oo. Mhm. Siyempre, hindi ko naman pinapabayan mga ano na sila ng kwan. Ako mismo ginagawa ko to, tapos tinuturo ko sa kanila para siyempre at least kung sa bagay yung present ko dito, sabi ko nga within a month, bali 7 days naman ako na parang wala lang dito sa farming. You're in Manila. Oo. Pagka ganun. Oo, pero 7 days lang within a month. Sige. We go back ha. Paano nakatulong ang BIFAR? Sa akin lang talagang malaki dahil yung una, siyempre hindi ko alam kung paano, siyempre wala akong knowledge sa aquaculture. Eh sila na ang gumagabay sa akin. Ano ba ang training mo? Ang dami, ito yung mga, halos marami na akong Hindi, bago ka mag-fish farmer, Oo. ano yung training mo? doon sa kwan, yung tilapia farming. Yun ang una. Oo. Is that with BIFAR? Oo, lahat sa BIFAR. Okay. Oo. Ang ano lang, yung pinuntahan ko lang yung sa catfish doon sa kwan, Laguna. Yun ang private na pinuntahan ko lang. Pero karamihan, almost from BIFAR. Kasi sila mismo nag-encourage sa akin na dadalo sa mga national trainings. Sila, wala sila talagang, hindi ko naman, siyempre, sabi nga, wala kang knowledge. Siyempre, hindi mo talagang, kung pupunta ka sa isang trabaho, siyempre, dapat meron kang gabay. Pero kung sinasarili mo lang yung kwan, kagaya nun, yung mga stocking density, hindi ko alam. Sabi, nung una akong nag-stock dun, yung maliit lang siguro, mga 50 square meter, bumili ako ng fingerlings. Tinanong ko dun sa nagbebenta ng fingerlings kung magkano ilalagay ko. Hindi niya masabi. Dapat daw kung magkano yung pera ko. Siyempre, hindi magandang ano yan Kasi hindi lalaki talaga ng tilapia mo kung hindi mo sinusunod yung mga stocking density. Yun talagang kwan. Nag-ano sa akin. What else do you want to do dito sa farm mo? Siyempre gusto ko hindi lang tilapia. Kasi minsan nakakasawa rin kung isa lang yung isang alternative lang. Dahil siyempre mga customer natin maghanap din sila ng ibang klase. Iba naman. Oo. Sige. Ano pa? What about yung impact nito sa community? Community at large. Siguro siyempre sa sa mga community, siyempre mas nakakatulong ngayon dahil hindi sila pumupunta doon sa ibang bayan na bumili ng fingerlings. At saka sila ginagabayan ko sila ng free training. Oo. Pagpunta sila mag-text lang kayo pumunta sila dito. Paanong ganito, ganyan, sabi ko. At kung magkakaroon kayo ng ito, basta tinuturuan ko sila yung pag-alaga ng tilapia. Meron na bang na buong Samahan? fish farmer? Fish farm dito na ano? Oo, marami na. Okay. Ilan ang fish farmers dito? Are we talking of Abra or just the town? Kahit town, marami. Oo, Kasi mga fisher ilan? Kasi meron ng grupo ng samahan ng mangingisda dito sa sa bayan. Sa bayan. You're the president? Dati meron ako president. Pero nung medyo binigay ko na doon yung pamangkin ko. Siya na yung municipal pharmacy. Chairman. Dati ako. From municipal to provincial, then to regional.